Good afternoon, everyone. Yan. Kasi, dito sa side. Yan. Kasi ngayon ay first week na ng another week nearer Christmas. So last time, nagsimula akong mag-countdown ay August pa lang. Tapos nagsimula na ang September. At ngayon tayo ay October na, ibig sabihin nun, mas malapit na ang Kapaskuhan. And alam naman natin, bilang mga Pilipino, ang Pasko sa atin ay super na iniintay. Kaya marapit na yung iniintay natin. But anyway, sabi nga natin, there are two things na ating ginagawa, na-check na sa pag-develop ng tao. Meron tayong tinatawag na nature or nurture. Pag sinasabi nating nature, yan yung it's about the genetic component and mainly the genes. Kumbaga, nasa dugo, nasa pamilya. So it's about the biological thing, kaya tayo ay nagiging kung singer ang magulang, singer ka rin. Parang gano'n, nasa dugo yan. Pero the other one is yung nature naman. Yung nurture naman, this is the outside influence. Parang katulad ng halaman, ikaw ay itinatanim at yung lupa ay may epekto sa pag-grow mo. Pag meron kang cultivation ng fertilizer, lalo kang uunlad. Pero kapag kulang, medyo may problema. That is the nurture side of our development. Pag sinasabi din yung nurture, which is the outside, ito yung parang kapaligiran mo, yung community mo, kung saan ka nag-spend ng maraming oras, it shapes you. So ngayon, tinignan natin yung nurture niyan, how the world nurture us. Iba ang pag-nurture nung panahon namin, sa panahon, kami boomers, panahon ng millennial, iba din yung pag-nurture. Sa panahon ng, alpha or gano'n na, iba-iba yan. Kasi ang panahon at kapaligiran natin ay nagdi-develop sa atin. So sabi nga natin, when we are talking about nature or nurture, sino ba talaga ang bumubuo at nagde-develop ng ating personality, ng ating karakter, ng ating paniniwala, ng ating behavior, abilities, skills, and even our health. Kaya may sakit sa puso. Yung mga magulang may sakit din sa puso. Kaya high blood din kasi ang pamilya maraming naka-high blood. Alam niyo po, there was this experiment na ginawa ng isang scientific group at nakipag-negotiate sila sa isang orphanage. Ang mga binibigay doon na kambal, ang ginagawa nila, pinaghihiwalay nila kung saan nila pinapaampon. Hindi alam ng mga bata na meron silang kapatid. So dahil dalawang malalayong lugar at iba ang kanilang pamilya, nino-nurture sila nito. Ang tanong, alin ang mas mahigit? Nature ba? Or nurture? Kasi kung nature, kung ganito yung kanilang biological, nasa dugo nila, kahit saan sila dalhin, yun pa rin sila. Pero kung nurture ang mas malakas, pag dinala sila, pwede silang paglaki nila ay iba ang kanilang development. Kaya ito na po sila nang lumaki. Pero when we are talking about nature and nurture, let us look at the Bible. Paano ba tayo? Ang nature ng tao is fallen. Patay na tayo sa nature natin. Anong development ng nature na galing ka sa genes mo, anak ka ni Adan, ikaw ay fallen. O punta tayo sa nurture. Sa nurture naman, ikaw ay nakatira sa fallen world. Right? Yung fallen world, kasi lahat tayo fallen man, sino ang nagro-rule ng mundo? Yung fallen man. Kaya ang mundong kinabibilangan natin ay fallen world. In fact, sabi dito sa Romans 3 verse 12, all have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. So fallen yung nature natin, at tayo lahat, in all composition are fallen, we create a fallen world. Paano natin yung nurture at nature? Pero I don't want to end up in the beginning na hindi good news. But the good news is here. Habang tayo ay fallen nature and this fallen world that nurture both powerfully shape us, meron tayong mabuting balita. What really shaped me and you as
Christian. Anong sabi? Sa ating redemption, para fallen nature and fallen nurture, anong sabi sa John 3:16? For God so loved the world, kahit siya fallen. Mahal tayo, ang mundo ng Diyos, that He gave His begotten Son, but that whosoever, even fallen man, matitigas ang ulo, ay believes in Him will not perish but have blessed life now and will have eternity. So with that, kahit may fallenness, mayroon tayong redemption kay God. Alam niyo po, ang ating series, What Shaped Us, sa 6 na linggo, buwan na naman ang sinabi ko, sa 6 na linggo, ano ba itong pinaninindigan natin? Ano ba pinaniniwalaan natin na nag-shape sa ating pananampalataya sa buhay at eternity? Let me just read here. Our Christian doctrines, our statement of faith na pag-aaralan natin, which this church, Victory Meycauayan, is believing, declaring, and standing to actually live, redeem us from our fallenness, and protect us from this fallen world. Kaya, ang gagawin natin sa week 1, ang unang statement of faith natin is about the Scripture. And now, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong series, at particularly the Word of God, it is necessary for us, Christian, to be taught. May malaking tayong klase ngayon about sound doctrine, teaching, and Bible teachings, doctrines. And all teachings and influence dito sa mundong nito ay itetest natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Parang ang magnifying glass natin sa lahat ng mga influences, sa lahat ng naririnig natin, kay TikTok influencer, titingnan natin siya sa lente ng salita ng Diyos. These teachings, truth we have received, believe, and practice will shape our character now, our personality now, and even our destiny. Kaya tayo po tayong lahat at ating buksan ang ating text for this week. We are reading in 2 Timothy verse 3. Yan. 2 Timothy verse 3, chapter 10 to 17. Okay po? Nasa page na po tayo. Are you in the page? Same with me. Verse 10 to 17. Okay, 1, 2, 3, let's read. And Lystra. Indeed, deceiving and being deceived, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writing, which are able to make you wise for the salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good works. Lord, even as our song says, you declare it, let your word be done in us. And let this understanding further of the power and the grace of your word be in us. Paglabas namin po dito, we will be a better person, renewed person, because the power of the word of God is in our head and in our heart. This we pray in the name of Jesus. Amen and amen. You can be seated. Alam niyo po, itong
2 Timothy ay last letter ni Paul. So nasa dulo na siya. Actually yung nakaraan, yung Acts 20, di ba? Nasa huling yugto na ng buhay si Paul. At dito sa pagkakataong ito, nasa huling yugto na siya ng buhay, kaya nagsulat siya kay kanyang son, spiritual son niya na Timothy. At yung panahon na yun, bakit siya sumulat? There is so much of the godlessness that day. At ganun pa, ang cause ng godlessness, may mga false teaching. Ikaw na tatay, ikaw na pastor, ikaw ay yayao na. At nakikita mo habang dumadating ka, ang panahon ay magulo. Marami ng mga bagong turo na hindi ayon sa dati mong tinuro. At dahil sa mga maling turong ito, kahit ang simbahan, by the way, sa letter na ito, ang simbahan mismo ang inaatake ng maling turo. At dahil mali ang turo, nagkakaroon ng attitude ng godless faith. Grabe, no? Faith, pero godless. Kaya in our first point, watch out for watch out for faith that is godless and teaching that are false and unbiblical. Yun po yung pinapa-watch out ni Paul kay Timothy. Look at the first verse. But understand this, that in the last days, there will become times of difficulty. Nakita niyo po yung last day. Ano ba ibig sabihin ng last day nung time na yun? Parang ilang years na yung kay Timothy. Alam niyo po, itong sulat na ito, ang last day sa perception ni Paul, lalo na sa Israel, yung last day ay simula nung bago dumating si Kristo dito, nagkatawang tao. So yung last day mula pa noon. So diba sabing ganon, on the last day, I will pour out my spirit. Naalala niyo sa Acts 2, nagbaba ang banal na spirito sa mga tao. Those are the last days. So ang last day ngayon, mula pa noon hanggang ngayon. Another thing sa kanila, ang last day, akala ng mga Kristiyano, nung time na yon, last days na. Kaya sabi nila, Maranatha. So ganun nakalagay ko siya. Di ba palagi tayo nagaganyan? Malapit na dumating si Lord. End of the world na. Di ba naramdaman nyo? Natakot ba kayo nung COVID? Parang last days na. So ganun din yung mindset nila, parang laging last day. But particularly in this text, ang last day ay towards the end of the world, but generally days that are to come in the near or in the farthest future. Tama, biblically. Kasi hanggang ngayon, last day, sa kanila, ang farthest yun. Tayo isipin natin, last day ngayon, pero hindi natin alam kung mayroon pang susunod ng mga generation. So are we agreeing that we are living in the last days? And this warning is for us now. Okay po, sabi niya pa dyan, times of difficulties. Sino ba dito sasabing masaya buhay ngayon? Medyo mahirap, no? Sa iba, hindi. Pero ano ibig sabihin ng times of difficulties dyan? Ang term pa na ginamit ay grievous. Perilous. Ano particularly, bakit sila difficult? Kasi daw, nung panahon noon, yung mga Kristiyano, hindi alam ang gagawin sa panahon na maraming turo na false. Sa panahon na ang Kristyanismo at ang church ay katulad na rin ng buhay ng mundo. Di ba? Malilito ka. Ano ba gagawin ko? Ito sinabi nila. Ito ba dapat gawin? Sinabi nun. Pero nung panahon namin, hindi pwede yan. Pero nung panahon ngayon ng bata, pwede na. Di ba? Marami ng ganun. Di ba pati may Christian church ngayon, babae sa babae, kinakasal. So nakakalito. Now tayo, ano na ba talaga gagawin namin? So that's difficulty. And the same, in their time, there are difficulties on our side na hindi natin alam kung ano ang ating paniniwalaan, kung ano ang ating susundin na batas. But I tell you, this is a positive note from Paul. But understand this. Ang sabi niya kay Timothy, knowing this, alam mo yung teaching. Kaya, hindi to for you to be afraid. Kasi alam mo yung teaching, alam mo din yung buhay ko, pero wag mong kakalimutang maging handa at maging conscious kasi pag hindi ka handa, madadali ka, mabubudol ka ng maraming maling turo sa kasalukuyan ngayon. Kaya, anong sabi ni Paul pa rin?
sa Kanya, tingnan nyo ang godlessness nung time na yon. Check nyo lang kung nag-a-agree kayo na ganito na rin sa mga panahon natin. For people will be what? Lovers of self, lovers of money. Uma-agree ba kayo? Tango lang kayo ng tango. Parang tayo, makikita ko, ganun na kayo lang ng ganun. Huwag lang gaganon ha. Proud, arrogant, abusive. Pakibasa nga ito. Nakita niyo, pinasok ni Paul, ibig sabihin nito, their generation. Ibig sabihin, during that time, yung bagong generation are with godless faith. Faith, pero godless. Tapos, kaya siya, tingnan nyo, the next generation, yung pa rin. Ibig sabihin, bawat generation, nagkakaroon ng godlessness faith. Ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not good, treacherous, reckless, sullen with conceit, lovers of pleasure. Isahin lang natin. Ang panahon na nun, hindi pa uso kaya yan, no? I love me and myself and I. Pero pareho rin naman yung description, di ba? What do we call our generation and season na? Hindi ko lang sinasabi kabataan. Di ba? Kahit nga may edad na rin, parang me, my love, I, myself, di ba? Kung humataw sa, sa TikTok, tapos, ibabash, sasagot, di ba? Di ba ngayon, ang panahon, bakit mo ko tinawag na ma'am? Hindi ako ma'am. Tumayo ka dyan, 2 oras. Na-offend siya. Yung karapatan niya maging ma'am, sir, tinawag sa kanya. Di ba ano niya? Sarili ko to Pero paano yung karapatan ng tao? 2 oras na nakatayo. Karapatan mo, karapatan niya. Di ba? Lahat kayo merong karapatan. Di ba po? Itong huli na napanood ko, nakita ko sa FB, yung babae na naging lalaki na buntis. So, he has a child, is pregnant. He is pregnant. Sino nakabuntis? Yung dating lalaki na naging babae. And the father is a she. Diba? Diba ang gulo? Diba? O ngayon, di kayo naniniwala sa akin ng godless society? Diba? Ang weird. Ang weird ng mundo. Huwag na tayong lumayo. Diba? Eleksyon na, ano naiisip nyo? Kurap-kurap lang din dyan. O ngayon, si TikToker, tumatakbo. Kasi marami siyang subscriber. Marami siyang follower. Yun ang pupunta sa Senado. Di ba, circus ang government natin, nasa Pilipinas pa lang sinasabi ko, no? So indeed, this is a godless society. Tapos ano pa po? Ano pa? Ang description ni Paul, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having the appearance of godliness, but denying the power, avoid such person. Ito naman, may trimmings ng faith. Actually, di ba, binigay ito ni Paul sa mga Kristiyano. So, ibig sabihin, even the church has been corrupted by this kind of godlessness in the appearance of faith. Di ba? Sa panahon ngayon, ano na nangyari? Maraming umaattend dun sa Colosseum, kalaki-laki, kasi yayaman kayo pag nandito kayo. Prosperity gospel. There is faith. Pero anong point? Yayaman. Prosperity. So nakikita nyo, dinadaya. Tapos yung mga spiritual leader, ayun, sila na nga ang spiritual leader. Church, si Kristo ang inaangat, sumunod, hindi na si Kristo. Ako na si Kristo. Pero nagtago siya sa imbornal. This is coming from the very church, teaching false teaching. Hindi ba tayo natatakot dito? Na ang naririnig natin, pag pinindot mo, may Bible verse nga, pero titingnan natin kung ito ay false doctrine or not. It is a godless faith. And telling to you, ano sabi pa ni Paul, in-emphasize niya,
For among them are those who creep into the household and capture weak women burdened with sins and led astray by various passions. False teaching and teachers who creep into the household. Yung maling turo, hindi naman siya lagit mari eh. Hindi naman siya nakasungay kaagad doon. Kulto ako. Ang ilang elmo na yan. Kaya creeping. Sino wag magalit ang mga babae, ha? Sino daw ang, tinatarget? Weak women. Hindi to gender. It is vulnerability. Ang titargetin ng mga false teacher, ng manloloko, at mga scammer, yung mga vulnerable. Bakit sila vulnerable? Anong sabi ng text? Of course, fallen man tayo, may sin. Pero ito, led astray by various passion. Ano ibig sabihin ng various? Various passion. Yung nasa taas kanina. Lovers of money, lovers of pleasure. So kapag ito ang kinukuha mo, madali kang maled astray. If it is your focus, if it is your passion, madali kang madaya. Kaya mabubudol. Yun ang sinasabi exactly ni Paul. They already prey to false teachers and teachings who promise to have their wants and passion while easing their conscience. Dahil nakapackage siya sa Bible, nakapackage siya sa leader na spiritual o sa church, kaya pwede na. I really hate prosperity gospel. Napupunta ka na lang kay Kristo kasi gusto mong magkaroon ng kumbinyenteng buhay. Pengi, Lord! Pengi, Lord! Nagtampo ako sa iyo, Lord! Tapos sinasabi, God loves you. He wants you all to be happy. Namatay ba si Kristo sa krus? Para lang tayo'y maging happy? Meron siya sa loob ng simbahan yung sinabi. Maniniwala ka nga. Yung conscious mo, ito pwede naman pala. Tapos, distorted yung doctrine, drawing them in the most opposite direction. Muna kay Kristo susunod, ipaglalaban na namin siya. Huwag niyo siyang hulihin, mamamatay kami sa kanya. Asan na si Kristo? Diba? Very subtle. And we are living in this kind of world. Always learning and never able to arrive at the knowledge of truth. Laging nag-aaral naman. Nagba-Bible study naman. Nagde-devotion naman. Pero parang never learning. Bakit? Anong problema? Kasi, just knowing, try natin to, iba naman to eh. Tapos, just listening. Hearing. Sabi mo, bago. Curious. Ano kaya meron dito? Tapos narinig. Pagkarinig, pero skin deep lang. Naririnig ang salita ng Diyos, pero hanggang dito lang. Pagkatapos dito, aalis, wala na yung salita ng Diyos kasi ito na yung gusto nila. Gets? Nagiging skin deep. Kaya nga, I love this first week kasi it's about the Word of God. We cannot have that kind of attitude in the Word of God. This is power. This is life. Tapos skin deep mo lang. Nakikinig. Pero pag alis mo, pasok dito sa tengang ito, labas sa kabila. But this is powerful Word of God. This is about God. This is about eternity. This is about our destiny there. This is about Jesus Christ sacrificing for us. Gaganyan mo lang. Kasi meron kang unang tinititigan. Thank you for being so concentrated. Hindi kayo yung sinasabi ko. Kasi you are valuing at this time the Word of God. Kasi dito, pag ginanon lang yung Word of God, parang pinasadahan lang sa pakikinig at sa pagtuturo, in the end, it is same old views, pareho, takbo ng isip, takbo ng buhay, same old beliefs. Wala yan. Ano naman yan eh? Tumaya ka lang sa loto. Swerte-swerte lang yan. Unahan mo bago ka unahan. Ganun pa rin. Pwede naman yan eh. So same old story, same old style, and taste and lifestyle. Hindi na natuto.
Andiyan ka na naman. Tinutukso-tukso. Ang hirap ng Kristiyano, ng tao na hindi na natuto. Di ba? Yung Word of God gave us so much. Tapos ayaw natin o minsan binababawa natin ang pagtingin sa salita ng Diyos. Anong example ni Paul kay Timothy? Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding their faith. Alam niyo po ito, itong pangalan ni Jannes at si Jambres o Jambres, traditional name yan. Sa mga Israel, naiintindihan na kagad yon. In short, magikero. Sa panahon natin, scammer. Opo. Scammer siya. Kaya siya ganon. May mga nag-i-scam. Sino daw yung si James, yung particularly in Exodus, inawayin nila si Moses na nagsasabi ng totoong salita ng Diyos. Ng katotohanan. O nila, minagic nila. So dahil magicero sila, meron silang nadadaya. Diba po? Parang ang nakita natin dito, ay, ayun, madaling mabudol. Gusto mo yung maman? Halika, sumama ka sa amin. Bakit maraming nabudol sa pyramid scam? Madaling yumaman eh. Magsasalita ka lang, magbibigay ka ng una. Diba? Kasi ang passion mo is pera. So hindi mo na tiningnan ang kaayusan ng isipan at ang salita at ang gusto ng Diyos, kagat tayo kagad. Mabilis tayong mabudol. Mabilis ma-scam. Nakita mo na ba yung aparador na in-order mo sa Shopee? Ang ganda-ganda sa picture, dumating, yung aparador mo, kala mo ganyan. Dumating, ganito lang pala kalaki. Dekorasyon pala. Nabubudol tayo kasi gustong-gusto natin. Ay, makakamura, ay ganitong. Madali tayong mabudol, kaya kaingat tayo, sabi ni Paul. At alam niyo po, kanina pera yung pinag-uusapan ko, negosyo, budol-budol. But I tell you, this false doctrine is about our faith in God. Hindi to simple. It is our relationship with God. It is about our eternity. Because the false teachers and the people, including those inside the church, are mostly driven by varied, alam nyo na, yung ibig sabihin daw, selfish passion and priorities. Coming from man's fallen nature, their way of thinking and pursuit is easily shaped by the lies and lures of the fallen and corrupt world. Madaling maloko ng fallen world kasi ang passion ay fallen din. Kaya vulnerable tayong lahat, including myself. Kaya anong sabi ni Paul? Watch out for teaching that are against the truth of God. Ano i-watch out pa rin natin? Ang i-watch natin yung ating conduct and with our faith. At ano sinabi ni Paul dyan? Sinabi ni Paul, you have, however, followed Him. Tingnan nyo, sabi niya, my conduct, my aim in life, my patience, my love, my steadfastness. Timothy, having followed perfect understanding, nakita, nakasama si Paul, how Paul lived, his faith, how Paul had this devotion to God and to his purpose. Anong purpose ni Paul? To speak and proclaim the gospel. So kitang-kita to ni Timothy. Gagayahin ko to sa kaya kita niyo si Paul naman sobra sa sa confidence that he really did what he teach, what he believed in his life. Hanggang dulo. His character and behavior is against, pag kinumpara natin sa godlessness, pag tinignan niyo yung listahan dito, kapag doon sa 2 hanggang 5, di ba different? And Paul is so confident saying, this is my life. Kaya sabi niya, follow me. Hanap tayo ng mga taong na pwede mong gayahin. Kasi ginagaya niya si Paul. Na si Paul ginagaya as he follow God. Look for people who are loyal to God, who have devotion to God. Huwag padaling madarang.
ng mga taong pwede sa yung daling ka sa mali. Paul is presenting himself so confidently, presenting himself to Timothy. Follow me. Ang sarap kayang sabihin yun, Lord. Diba? Pero ang hirap. But Paul is so confident. Tingnan niyo po, hindi naman sitting pretty si Paul. Hindi siya nag-enjoy, hindi siya parang field trip. Ano sabi niyan? My persecution and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecution I endured. Saludo, Paul. Saludo sa mga taong ganito ang paninindigan. Pwede nating tularan upang labanan ang godlessness society, godless faith, and false teachers. May suffering siya eh. Suffering from those, alam niyo kung sino ang matinding suffering ni Paul? Yung nang aaway, nag-oppose ng truth. Kasi you present the truth, tapos mayroong mag-false yung ano. Di ba doble yung trabaho mo? Ang hirap na nga mag-present ng truth, i-oppose ka pa. Ang mahirap din, no, nagtuturo ka ng tama, ayaw makinig yung tinuturuan. Binuhusan mo ng buong buhay. Ayaw pa rin makinig. Ayaw pa rin magbago. Di na natuto. Ganun pa rin. It is a suffering, an enduring thing for people who are so into devotion to God, so faithful to God, and yet they are not being followed. This is the pain of Paul. But in godless and false teaching days, and sabi ni Paul, indeed, all who desire to live godly in life in Christ Jesus will be persecuted. Pag hindi ka umayon sa takbo ng mundo ngayon, mape-persecute niya. Are you ready? Wala. Are you ready? Ganun talaga. Yun yung nature ng thing. The nature of the fallen world is different from the nature of the truth and the lifestyle and life na gusto ni God sa atin. Kaya talaga, against the tide. Ayokong i-downgrade. Sabi ko, Lord, ang hirap-hirap naman. Ipipreach ko ba yun? You do not downgrade the truth. While evil people and impostor will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Kala nyo ba, iige? Madami ng kulto na galing sa, totoo, naging kulto. Hindi ba natatapos? Hindi, meron ngayon. Meron pang lalabas. Ang nakakatawa dito sa mga false teacher, pinaniniwalaan na nila yung kanilang false teaching. Una sabihin, lulukoyin ko lang sila, yayaman ako dito. Pero susunod naniniwala na sa si Kristo talaga. Diba? Yan sabi yun ni Paul eh. Deceiving and being deceived. Sino una niyang niloloko? Sarili niya. But, and the big but, I want you to read this. Which persecution I endured. Please read. Despite and in spite, those who are faithful will be rescued by the Lord. Kaya si Paul, nanatili siya because of the power of God in him. Paul was always remaining true in his faith and enduring victoriously until his last days, kahit yung last days niya are evil days. In the same way, kahit iba ang takbo ng mundo ngayon, manatili tayo sa salita at paninindigan natin sa Panginoon. Kaya finally, watch our biblical truths and believe, remain and grow in them and in our knowledge of God. You, however, have followed my teaching. Nagturo si Paul. Paul stayed in God and faith because, nagpanatili kay Paul? The power of God and the power of the God's Word make him really enduring and victorious. Thus, he put himself before Timothy. Paul connected his instruction to his lifestyle. Walang gap kay Paul. Kung anong tinuturo niya,
kung anong tinuturo niyang pinaniniwalaan niya, sa buhay niya. Magstay nga. Pero pag eme-eme, turo-turo ka, tapos di mo pala ginagawa sa buhay, madali kang mapalihis. At hindi lang kay Paul, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed. Hindi lang pala si Paul ang nagturo kay Timothy, kundi sino? Knowing from whom you have learned it. Kanino kaya niya natutunan yung sacred writings and how from childhood? Bata pa pala. Kaya si Timothy ay merong ganito ding stand. You have been acquainted with the sacred writings. Sino yung dalawang nagturo kay Paul? Ay Timothy? Yung lola niya at nanay niya. Si Eunice at saka si Luis. They teach him. Alam niyo sa Israelita, pag 5 years old ka, natuturuan ka na ng salita ng Diyos. Bakit 5 years old? Dito nagsisimula ang age of reason and maturity and understanding. Baka 7 years old, di pa narinig ng anak natin yung salitang Bible, salitang God. Kaya dito agad-agad. Dahil, bakit bata pa lang? Kasi ito ang most nagkakaroon ng impression sa bata. Di ba po? Nung bata ka pa. Nung nanay ko, dinadala ako sa palengke, gustong-gusto ko yon. Kasi mamamalengke siya, tapos bandang huli, kakain kami sa kakanin. Yung may tsaa. Kaya alam nyo ngayon, mahilig ako sa kakanin. Ewan ko, saan ko nakuha. Kasi nung bata ako, my fellowship with my mom with kakanin. Kahit ako mahilig sa, uy, wag niyo akong bigyan ng kakanin at saka hopya, hindi ko sinasabi yun. Kasi nung birthday ko, isang katutak na hopya binigay sa akin. Alam niyo kung bakit? Nasa tatay ko, sa stress, sa eskolta. Uuwi yun, dala-dala yung, alam niyo yung etsage, na ay, wala nakakaano dito. Ang init yun, mainit pa, ang sarap, yung puti yung balutan. Kaya ngayon, ang comfort, food ko, bigyan mo ako ng hopya, kakalma ako. Tapos hinanap ko yun, punta pa ako ng Quiapo. Looking for the etsage, wala, hindi ko na makita. Pero wow, sa Trinoma may etsage, hopya. Bakit? Bakit sobrang malakas ang kapit? Kasi nung bata na yun, yun ang mga lasting memories and impression. Hopya lang yun, tsaka kanin. Bakit ba hindi ang salita ng Diyos ang unahin natin sa ating mga anak? We in the kids ministry are really doing everything to help your children have this kind of knowledge of the Word of God. Pero hindi lang kami. Dapat pati kayo. Bible shapes our children. Anong resulta kay Timothy? Mula kay Paul hanggang sa mga nanay niya at lola niya, anong naging resulta? Which are able to make you wise. Si Timothy ay wise, hindi siya mabubudol. Saan ba wise mga anak natin? Saan ba wise tayo? Huwag mo kung uunahan kita. Wise ako eh. Wise ka ba sa ML? Saan ka wise? Wala akong problema kung wise ka sa ML. Wala akong problema kung wise ka sa mga games. Wise ka rin ba sa Lord? Wise ka rin ba sa Bible? Yung ML, masasayahan ka. That's not a problem. Pero yung ML, di ka dadalhin ka sa eternal life. Iaawayin ka pa nun, hatakin ka pa. Grabe magbidahan ngayon ng mga kabataan at ang mundo, no? Nakakalimutan lang ibida na maging wise sa Panginoon at sa salita. Ano ang naging resulta? Salvation through faith in the Lord Jesus Christ. Nagkaroon siya ng intimate, strong relationship with God because he valued the Word of God. At sa Word of God, nakikilala niya kung sino si God. Kung anong gusto ni God, kung anong ayaw ni God, kung anong pangako ni God. Diba? Puro God? Yes. Puro God. The knowledge of God. And thank God for the Scripture. All Scripture is God-breathed and profitable for teaching and for training in righteousness. Breathed out by God. The Bible is from God. Ang Diyos ang author nito. It's a dual authorship.
the writers of the Bible, but they are inspired by God. The Bible is actual Word of God that we cannot just, siniset aside natin. Even as we read, even as we listen, mas magandang gumuguhit sa buhay natin. And profitable. Tingnan nyo yung profitable for teaching and for training in righteousness. The scripture is valuable building up believers to live a godly and blessed life. To comfort, to transform believers. Describes training in doing what is right. Ano ba? Di ba sabi natin, perilous time? Hindi namin alam. Ano ba ang totoo? Hindi namin alam anong gagawin namin. But the Word of God speaks na what the right thing to do, what the right thing to say according to God's and His principle. It is also profitable for and for correction. Ganda kanina yung di ba? Yung Psalms 23. Thy rod and thy staff. Hindi lang siya para ganyan ng ganyan si God. Yung salita ng Diyos ay rod. Parang, hindi dyan. Gaganon ka, that's the word of God. Mali yan kasama mo. Mali yan gagawin nyo. Mali yung takbo ng isip mo, gaganunin. Hindi pa rod lang yun. May staff pa. Ano yung staff? Yung parang kalawit. Ang kulit mo Hindi ka nakuha sa rod. Kakaliwitin yung leeg para lang maibalik ka. That's the word of God. It's so image siya, visual siya, pero that is the power of the Word of God. Pag lumilihis na, pag nagbibilang aliwa na, mali na yung direction, the Word of God brings you back to God. That is the road, the pathway, ang Word of God. Sabi dito po, yan, correction, especially redeeming our fallenness and influence of the world. Ang sabi ni Paul sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to the world, but be transformed by what? Renewing your mind, knowing who God is, knowing the Word of God, that by testing you may discern what? What is the will of God? And what is good, perfect, and acceptable. Let me say this about the Word of God. I don't have much time. Mag-L113 kayo o kaya mag-discipleship classes yun. I-expound ko sa inyo to. 3 hours. Pero dito, 1 slide lang. We believe God has spoken through human authors in the Bible. 16 canonical books of the Old and the New Testament. The Bible is the only written, verbally inspired Word of God and is self-attesting. He confirms Himself. Itself, unchanging, without error, in all it affirms. Hindi magbabago. Hindi ang prinsipyo ng Bible ngayon noon ay magbabago. Hindi, hanggang eternity yan. God's authoritative, infallible, sufficient revelation for life and eternity, doctrine and practice. The Bible is to be trusted and to be obeyed. If you want it, litratuhan nyo na at aralin natin later on sa discipleship class, 2:30. Let me end here. Anong sabi ng Romans? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. This is the fallenness of man. Yung katotohanan ng Diyos, suppress nila. Yung katotohanan ng Diyos, i-distort nila. Ang masakit, ika-card si God. Iga-God card, faith card, pero suppression or distortion of the truth. For what can be known about God is plain to us right now. Because God has shown this to us. So the world, the people have no excuse na hindi nila nakilala at nalaman ang salita ng Diyos. At dun sa mga false prophet in Timothy, ang sabi ng Diyos, kaya watch out for all these things. Anong sabi ng Diyos? Sa mga false prophet, but they will not get very far. Nahuli siya. Kunwari, sumurrender, pero nahuli siya. Lahat ng kulto, kahit nagsimula sa katotohanan,
lahat sila, by passing of time, nawawala sila. Kasi yun yung sinabi ng Diyos, but they will not get very far, for their folly will be plain to all, mabibisto yung mambubudol, yung mga scammer, mahuhuli, as what of those two men, si James at saka si James. Hindi ko na alam na pa. Kaya watch out for this. Everybody, please read. All scriptures is breathed out by God and profitable. 17. You are the man and woman of God. May the word of God, may the power of the Holy Spirit, and may this understanding of His Scripture make us complete, equipped for every good works. Worship team, ang papanalangin natin, Lord, may we see the value of the Word of God. May we see that it is your Word, and it is the Word of life. It is the Word, ultimate Word for our life here and for eternity. I'm not saying that this will be perfect and easy. I'm saying this is very hard. Kaya ang papanalangin natin ngayon, Lord, hindi po namin to kaya. We accept, we receive, we applause doon tungkol sa power ng salita mo. But on our own, we cannot do this. Mananalangin tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na nakaukit sa ating mga puso't isipan. Lalo na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng commitment to really be loyal, steadfast in believing and living the Word of God. Bow your heads. Makapangyarihang Diyos, ang iyong salita, ang siyang humuhubog sa aming buhay at sa aming kinabukasan, pati sa aming mga anak. This afternoon, we have seen the power of your word. We have seen the profit and the benefits and the blessing of your words. Gusto namin to, Lord. Niyayakap po namin ang katotohanan ng iyong mga salita. We don't disagree, God. But we are humans, fallen. And there are a lot of influences around us that are same fallen that will in a way haatakin kami palayo sa katotohanan. Help us, God. Help us, Lord. And thank you for your promise. It is not by might, it is not by power, but by your Spirit, we are strengthened. We will see the Word of God as it is, Lord. And let the Word of God be powerful in our lives to change us, to strengthen us, to comfort us. Lord, we thank you na narinig namin ang iyong salita. Salamat sa iyong mga salita. Father, we thank you for the anointing and for your word. This we pray in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.